Akin, kilala nila ako, may mga matitino, may bastos, meron din namang mga nagtatanong lang, tsaka may mga prangka. Malay ko ba kung lawyer talaga yung tumatawag sa akin na sabi niya sa akin, lawyer siya, o doktor, o engineer. Malay mo, reporter pala. Diba? Samantalang ako, hindi ko naman kilala yung mga kinakausap ko. Maliban na lang kung nabit ko na. Galing naman ni Pao. John Mark. Ako may kila ko to. Ocho pa pare, ocho pare. Dre. Mamaya na nga eh. Labasan na nga ako mamaya. Magkano naman ang offer ni banker dyan? Okay. Magkano offer ni Banker? Ang ganda nung kay Paolo Among ngayon, na-mention mo na yung malay mo, reporter, di ba? Patayin po nun ng yung mga pinipikulang ginagawa natin. Tsaka po kasi yung ginagawa namin, sexy, hindi lang naman po kami gumagawa ng sexy doon. Nagkukwento po kami doon. Hindi lang basta-basta katawan, sex ang ginagawa namin sa mga sexy movie na ginagawa namin. Kaya hindi po ko agree doon na sasakopin ng MTRCB yung pati mga online platforms. Okay, Pao. Para sa akin siguro, naiintindihan ko both sides. Kasi syempre, ang goal din naman ng MPRCB is to limit nudity, lalo na pagdating sa mga menor de edad. Pero at the same time, ako din naman kasi, nanggaling din ako, and gumagawa din naman ako ng mga sexy movies, mga sexy films. Kawawa din naman yung mga productions, kawawa din naman yung mga artista na ito yung bread and butter nila, na kailangan ng i-limit yung kaya nilang ipakita. Pero hindi mo kasi, para sa akin personally, hindi mo masisi yung parehas na sides kasi parehas natin naiintindihan kung ano yung pinaglalaban nila. Ayun. Engineer. Actually, itong play na to, with direct, alam naman natin na ito pang rated, ano ba ito? Rated. So, hindi naman siguro dumadaan sa MTRCB ang play. Yes, hindi po. Okay, so siguro panoorin ninyo, hindi naman malaswa. Siguro magugustuhan ninyo kapag napanood ninyo. So sa akin po, ang stand ko ganito. Actually, kahit dun sa lines ng play na to, nabanggit ang MTRCB. Abangan nyo po kung bakit nabanggit siya, no? Pero kasi, pag inanalyze natin, ano na ba ang role ng MTRCB? Samantalang sa pelikula, nawawalan na rin naman sila ng silbi. For example, yun nga, may linya dito na yung SM, sila na rin yung nagiging MTRCB eh. Makalusot man sa kanila or, di ba, guiding rules lang sila. Pero yung SM, nauna nang mag-evaluate ng palabas. So, what's the sense of having an MTRCB? Asan pa? Tapos eto sila ngayon, papasok sila sa ibang medium. Ang sinasadya nila yan, or siguro kaya ganyan, para magkaroon ng power. Kasi sa movie houses, nawalan na sila ng konti. Sa Robinson na lang sila umuubra, sa ibang theater houses. Sa SM hindi na eh. Kasi nauna nang nag-evaluate ang SM. Ngayon, kung pati yung ibang forms, baka umabot sa play, sa theater, pakikialaman nila, kawawa naman tayo. Kawawa tayo as an audience. Kasi paano pa tayo makakapanood ng mga materials na pang-adult pero educational? Like this one, educational siya, lalatagan na lang tayo ng puro pambata. Diba? Ibig sabihin, wala naman yung kabastusan wala sa genitalia eh. You know what I mean? Wala naman yung kabastusan wala sa lahat tayo lumabas sa pekpek eh, di ba? Wala namang hindi, maliban sa sarya. So meaning to say, wala yung kabastusan doon sa genitalia ng tao, kundi doon sa mindset, no, sa pag-iisip. So kung ikaw may sapat kang kaalaman, walang bastos sa'yo kung tutuusin. Bakit panghihimasukan pa ng MTRCB lahat ng forms of shows?
tayo ang nasuppress. Wala na tayong mapapanood na may makabuluhan na pang-adults, di ba? Sila na lang ba? Puro pambata na lang panonoorin natin, di ba? So, unfair yun, di ba? Very well said. Okay. Ray? For me naman po, it's just as simple as that. There's nothing wrong of putting order into things. Pero kasi, may mga bagay na, syempre, may mga consenting adult naman na mga viewers. Syempre, yung parang maturity nila, meron man na silang karapatan mag-judge for themselves. And also, yeah, I feel like there's so much happening sa country natin, sa Philippines, to focus on the things na hindi naman natin kailangan ng pakomplikahin pa. Yun lang po. Hello po. Ako po kung sa akin lang dahil kung mga inilap po ba, yung TRCB lang. Para sa akin po, siguro mas okay po na hindi na po pakialaman pag sa play. Dahil po kapag nasa play, kapag may mga hinihingi po kasi na script na kailangan po magubad. As an actor po, hindi ko po mabibigay yun. Hindi po mabibigay sa viewers yun kung hindi ko po gagawin. Yun lang po. Hindi rin po ako... Okay. Nakaipon ka rin. Oo. Magkano po? Hindi, at least honest ka lang, di ba? Kumbaga, tsaka, kasi ako, kumbaga sabi ko nga, philosophical ako mag-isip. Di ba, as an actor, nag-i-invest din naman tayo ng pakikisama. May time ka eh, naglalaan ka ng time eh. So, sabihin na nilang escort service yun. Ano naman, kasi parang, di ba, kumikita nga yung ibang, kunwari lang ha, bawa, isang sikat na artista, kikitain niya nga yung 5 million or more than 5 million sa isang concert, sa isang gabi ng concert niya. Bakit yung ibang artista hindi pwede? Kumbaga parang, kung escort service, tapos wala namang mawawala sa'yo, hindi naman kayo talaga nag-sex, di ba? So, nag-iiwan pa sa kanila yun nata-treasure pa nila yun. Di ba? Kumbaga, ang bait pala ni Dante. Di kung ganyan. Tsaka di ba yung... Umabot po ba direct sa relasyon? Hindi naman. Umabot po ba sa relasyon? Hindi naman. Pwede naman. Meron naman. Kasi kahit nung modeling days pa, kasi di ba, pag wala nga ganun, ibig sabihin ng pangit mo, di ba? Yung ibig sabihin, wala man lang nagkagusto sa'yo, marami talaga. Kung meron nga akong babalikan, siguro yung isang designer talaga na naramdaman ko talaga sobrang siya sa akin. Ganun. Kaso syempre yung, di ba bilang actor, nag-iingat ka na ma-name drop ka, ma-issue ka. Pero kung meron siguro yung tao na yun, kasi sobrang pinahalagahan ka niya. Di ba? Yung parang basta designer. Hindi kasi PNAP ako before di ba? Oo. Kasama ko sila Wilma, sila Pamela. So doon Sa AQ. Dito dapat ang background.